Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Pao Humajao. Fiancé ni Jovelyn Rivera. Ma, tignan mo tong post ni Ate Pam. Hindi ko napigil ang mataas na boses. Abala si Mama sa paglalagay ng 2 puting kandila sa harapan ng malaking kwadro ng larawan ng nakatatanda kong kapatid na lalaki. Nang masindihan ni Mama yung gamit ng lighter ay lumapit siya sa akin at nakiupo sa sofa. Ano ba yun, Dave? May pag-aalala sa mukha ni Mama. Sana naman kahit paano matanggap na niyang wala na ang kapatid mo. Mahirap, pero wala naman tayong magagawa, kundi pagdasal na lang ang kuya mo. Nangingilid na naman ang luha ni Mama, pero alam ko na pinigil niya yon at ibinaling ang tingin sa laptop ko na nasa ibabaw ng glass table. 2 weeks to go. We're excited for our upcoming wedding. Caption iyon sa larawan na may kamay ni Pam na nasa ibabaw ng palad ng isang lalaki. 23 minutes pa lang simula nang ma-post ang naturang picture. Nagkatinginan kami ni Mama. Kung iisipin, 2 linggo na lang talaga bago ito ikasal at ang kuya ko. Sana. Kaso, hindi nakaligtas si kuya kasama ng ibang mga kasamahan niya na maaksidente ang bus na sinasakyan ng mga ito para sana umattend ng isang mahalagang seminar. At kahapon lang naming inihatid sa huling hantungan ng kapatid ko. Hindi nga dumalo ang nobya ni kuya, kahit pa 5 taon rin silang nagsama. Hindi siya pumunta kahit isang beses lang. Inunawa natin yon dahil sabi ng mga magulang niya ay nagkukulong siya sa kwarto at hindi makausap. Pero hindi ko naman nakalain. Tila may hinanakit na sa boses ni Mama. Kung gusto naman niya magpakasal sa iba, wala namang kaso yun, di ba? Pero hindi naman ganitong kamamatay lang ng kapatid mo. Tumayo na si Mama at nanatili naman ako nakatingin sa larawan. Partikular na sa natatakpang kamay ni Ate Pam. Hanggang sa pagtulog, dala-dala ko ang post na yon ni Ate Pam. Maraming nagkomento kung seryoso iyon. Maraming nakakaalam na kamamatay lang ng kapatid ko at hindi naman lihim ang naging relasyon nila. Pero hindi iyong pagpapakasal niya ang bumabagabag sa akin. Kaya ako nagpapabiling-biling sa higaan. Ay tumatakbo sa isip ko na kahit ako, hindi ko mapaniwalaan na naisip ko ito. Naging usap-usapan sa pagkainan namin ang tungkol sa post ni Ate Pam. At hindi naman nakakapagtaka na magalit ang ate. Mas matanda siya sa amin ni Kuya, habang mas matanda naman si Kuya sa akin ng 4 na taon. Pareho silang maraming sinasabi ni Mama, habang si Papa naman, katulad ko ay tahimik lang, pero alam ko na sumasama rin ang loob niya. Kilala namin noon pa si Ate Pam, at bukas palad na tinanggap siya ng pamilya. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko si Ate Pam. Umaasa ako na sasagutin niya yon, kahit pa nakakailang ring na, pero wala pa ring sumasagot. Ilang beses ko yung inulit hanggang napapapikit na ako bago may nagsalita sa kabilang linya. Dave! Masigla ang boses ni Ate Pam. Napabilikwas ako ng bangon. Ate, pwede pa tayong magkita? Halos pabulong lang na tanong ko. Sige. Ngayon na ba? Kakalabas ko lang sa work. Sige, pupuntahan kita. Sagot ko. Tinapos ko ang tawag at bumaba ako sa kama. Nagbihis ako at lumabas na sa bahay.
Dala ang payong dahil malakas ang buhos ng ulan. Kailangan kong malaman kung totoo o hindi ang nasa isip ko. Mas gugustuhin ko na lang na mali ang inala ko. Mas matatanggap ko pa. Sumakay ako ng jeep at bumaba malapit sa naturang waiting shed kung saan nasa likod niyon ang building kung saan siya nagtatrabaho. Naroon na siya sa waiting shed at nakangiting tinitignan ng singsing sa kanyang palasingsingan. Bumaba ako sa jeep nang maitabi iyon ng maayos ng driver. Bahagya pa akong nabasa dahil hindi ko kaagad nabuksan ang payong ko. At nang mabuksan ko naman iyon, ay nalapitan ko na siya kaagad. Ate! Hindi ko alam kung nagawa ko bang ngumiti nang tawagin siya. Nakangiti naman siyang tumingin sa akin. OT ako. Kaya huli ko na napansin na tumatawag ka. Kumusta ka na ba? Hindi napapalis ang ngiti niya kahit kaunti. Naglakad kami habang nakapayong rin siyang katulad ko. Mas nauna siya ng ilang hakbang. At hindi ko nakuha ang lakas ng loob magtanong. Kaya nauwi yun sa... Ikakasal ka na pala. Ikakasal naman kami. Matagal na nating alam lahat yun, di ba? Ano ka ba naman? Nilingon niya ako. At naroon ang ngiti niya. Dahil malabo ang ilaw sa waiting shed kanina, kaya mas malinaw kong nakita ang mga mata niya nang matapat iyon sa poste ng ilaw. Nangingitim ang ilalim ng mga yon. Halatang hindi nakatulog na maayos. Ate, hindi ka pumunta sa libing ni Kuya. Kaya nagulat ako sa nakita ko sa timeline mo kanina na ikakasal ka na. Wala namang kaso yun. Kailangan mo naman talaga mag-move on sa buhay. Pero parang ang bilis kasi. Wala pa kahit 40 days. Nakita kong bumaksik ang pangkaraniwang malambing na anyo niya. Hindi pa nga siya patay. Ikakasal nga kami, hindi ba? Malakas ang boses niya. Dahilan para may ilang mapatingin sa amin. Kaninong kamay yung nasa picture? Alam ko nakatulad ng engagement ring na suot mo yung isinama namin sa kabaong niya. Binili namin yan, kaya alam ko. Alam ko na pwede na may kaparis iyon. Pero hindi pwedeng hindi ko makilala ang balat na nakita ko. Malapit sa hinlalaki ng lalaki. Hindi yun kitang-kita. Pero nasisiguro ko ngayon na maaaring tama ang kutob ko. Tigilan mo ako. Hindi ninyo mapipigilan ang kasal namin. Sinasabi ko sa'yo, kapag pinigilan ninyo, papatayin ko kayong lahat. Sigaw niya na ikinabigla ko ng husto. Kaagad siyang pumara ng taxi at nagmamadali na sumakay nang huminto iyon. Mag-usap tayo, ate. Sigaw ko habang hinahampas ko ang salamin ng taxi. Tumigil ka. Ayoko na makita yung pagmumukha mo. Sinasabi ko sa'yo, tototohanin ko yung sinabi ko. Tila baliw siyang ngumiti sa akin. Kaya muntik na akong makaladkad ng mismong taxi. Dahil natigilan ako at nawala sa loob kong hawak ko pa yon. Tumabi ka nga. Sigaw ng isang motorista sa akin. Pasensya na, boss. Tumabi ako at naghintay ng taxi. Pumara ako nang may makita ako na papalapit. Huminto naman iyon, kaya agad akong sumakay. Sa bahay na magulang ni Ate Pam ako papunta dahil alam ko na nakatira pa rin siya sa bahay na yon. Nanginginig ako sa magkahalong lamig ng aircon nang humahaplos sa basa kong katawan at sa pangingilabot
na malaki ang tyansa na iyon ngang naisip ko ang matutuklasan ko. Bumaba ako malayo sa bahay nila para lakarin lang yun. Sinadya ko yun para hindi niya malaman na sinundan ko siya. Ilang beses na ako nakapunta rito, kaya naman alam ko na sa likuran ng bahay nila ay mas mababa ang pader. Ayon din sa kwento ni Kuya, wala mga basag na bubong roon, kagaya sa unahan. Iyon daw ang dinadaanan nito noon para puntahan si Ate Pam. Noong panahon na grounded ito, dahil nalaman na may boyfriend ito, at iyon nga ang Kuya, nakalaunan ay natanggap din naman ng mga magulang ni Ate Pam, lalo na at pareho na silang may trabaho. Nakaakyat ako sa pader at hinayaan ko sa ibaba ang payong na dala ko. Basang-basa na ako ng ulan kay iikot sa likuran ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako papasok. Nasisiguro ko na may aso sila sa harapan at kahit ilang beses na ako nakakapunta rito ay tinatahulan pa rin ako niyon. Dahan-dahan akong lumigid sa gilid ng bahay nila sa bahagi ng kusina. Naroon ang bintanang malaki na sinabi noon ni Ate Pam na kaya walang bakal ay dahil isa iyong emergency exit kung sakasakali lang na magkasunog. Idinikit ko ang tenga ko sa bintana at pinakinggan kung may tao ron. Nang masiguro ko na madilim na nga at wala pang tao, ay tinulak ko yon. Para akong magnanakaw na natuwa na hindi yun nailak ng gabing iyon. Binukas ko yon ng mas malaki at pumasok sa loob. Mababa lang yon, kaya kagad ako nakatalon pababa. Sinanay ko ang mga mata ko sa dilim bago ako naglakad. Sakto naman na may bukas na mataas na lampshade. Napatungan rin ng mga stuffed toys ang nasa gitna ng sala. 11:00 na kaya hindi nakakapagtaka na tulog na mga magulang ni Ate Pam. Nag-iisa lang din naman siyang anak. Pagkaakyat ko sa second floor, nakita ko nakabukas ng bahagya ang isang kwarto. Binilang ko ang kwarto at saktong ikatlo yun. Nakapunta na ako rito sa kwarto ni Ate Pam dahil ipinakita niya noon ang puzzle na mukha nila ni Kuya na nasa wall niya. Pinuntahan ko yon na may pag-iingat sa mga hakbang. Pumukas na malaki ang pinto ng kwarto. Kaagad lumabas doon si Ate Pam. Halos hindi ako huminga nang dumaan siya sa akin. Hindi pa nakakapag-adjust ang paningin niya sa dilim. Kaya todo dikit ako sa pader na kinasasandalan ko. Tinignan ko kung saan siya papunta. At unti-unting gumaan ang paghinga ko. Nang makita ko siyang pababa na sa hagdanan, pinuntahan ko ang kwarto niyang bukas. Aalis rin naman ako kapag nakumpirma ko ang hinala ko. Gusto ko, kapag sinabi ko ito sa mga magulang ko, ay sigurado ako. Pagkapasok ko, unti-unting nanlaki ang pakiramdam ko sa ulo. Nagtayuan ang mga buhok ko sa nakita kong marka sa walang laman na ngayong kwarto niya. May bilog roon na tila ginamit ang uling na panulat. Hindi ko makita kung ano ang simbolismo. Pero nangilabot ako na makita nakahiga roon ng kapatid ko na nakasuot pa rin ng damit niya noong inilibing namin siya. May kakaiba na siyang amoy na nakadaragdag pa sa kilabot ko. Nasa mukha pa rin niya ang naturang tahi mula sa gitnang noo patungo sa kanyang ilong at ilalim na mata, dulot ng aksidente. May pumapatak na dugo sa bangkay ng kapatid ko mula sa itaas ng malansang malansa. Kaya nang iangat ko ang ulo ko, ay napaupo ako sa gulat at takot na makita ang dalawang pugot na ulo. Kadena ang nagsilbing tali ng mga ulo patungo sa kisame na may dalawang bilog na bakal. Dumarami ang dugo at hindi ko alam kung paano ako tatayo.
habang minamasdan ang dalawang pugot na kilalang kilala ko bilang mga magulang ni Ate Pam. Isang malakas na hampas sa bahagi ng batok ang dumapo sa akin. Unti-unting nagdilim ang paningin ko. Naramdaman ko pa ang pagsubsob ko sa malamig na semento bago ako tuluyan nawalan ng malay. Nang magising ako, nakatali na ako. Pilit akong gumagalaw at hindi ko alam kung bakit napakasakit ng bibig ko noong ibubuka ko iyon. Doon ako nang hilakbot na makita kong may nakatahiroon na wire. Kaya lalo kong naramdaman ng sakit dahil sa nakita kong pagdurugo niyon. Nakita ko ang tila demonyong babae. Malayo sa dating Ate Pam na kakilala ko. May hawak siyang itak at nakangisi sa akin. Kaya unti-unting nalaki ang mga mata ko. Pilit akong kumakawala sa pagkakatali ko. Pero napakahigpit niyon. May mantsa pa ng dugo ang itak na marahil ginamit niya sa mga magulang niya. Hindi ko naman kayo gustong saktan. Kaso pinakikialaman ninyo ko. Nasisiguro ko na ipagkakalat ninyo ang sikreto namin ni Paolo. Kaya dapat lang na mamatay kayo. Lahat ng gusto kaming paghiwalayin, dapat mamatay. Sigaw ni Ate Pam habang bumabaksak ang mga luha niya. Pero maya-maya lang, tumawa siya ng malakas. Palapit siya ng palapit sa akin. Takot na takot ako nang itaas niya ang itak at nasa mga mata niya na hindi niya ako bubuhayin. Curiosity kills the cat. Sigaw niya. Kasabay ng buong puwersa ng pagbaba ng matalas na itak sa ulo ko.